Nakaupo ako sa gitna ng bago kong opisina, hawak ang kontrata ng pinakamalaking seafood supplier sa buong Batangas. Sa labas ng salamin, nakita ko si Ramon na kinakaladkad ng mga pulis, habang si Alisa ay pilit itinatago ang mukha mula sa mga kamera. Sabi nila, isang mabahong tinderang isda lang daw ako na walang kwenta. Ngunit ngayong araw, ang mismong amoy ng katotohanan ang sumakal sa kanilang mga kasinungalingan. Actually, Feli, basically, you are a disgrace to this business. Mahiya ka naman sa sarili mo. I-shave nyo na ang buhok ng bobong yan para matuto ng leksyon. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Ang umaga ko ay nagsimula sa pag-asa. Masaya kong pinunasan ang maliit na altar sa aming sala. Nag-alay ng panalangin ng pasasalamat dahil sa wakas, bayad na ang lahat ng utang ng aming palaisdaan. Pinagmasdan ko ang aking mga kamay. Magaspang, may mga sugat mula sa kaliskis ng isda at amoy dagat. Dati, ikinahihiya ko ang mga kamay na ito. Ngunit kaninang umaga, napuno ako ng pagmamalaki. Ang mga kalyong ito ang nagtaguyod kay Paolo at nag-ahon sa asawa kong si Ramon mula sa pagkakabaon sa utang. Inakala ko na ang araw na ito ay magiging simula ng aming kaginhawaan. Ngunit bago pa man ako makapaghain ng mainit na almusal, naramdaman ko ang marahas na paghila ni Ramon sa aking braso. Kinaladkad niya ako palabas ng aming bahay patungo sa malamig at madilim na storage room ng aming farm. Ang simoy ng hangin ay napalitan ng masangsang na amoy ng umaalingasaw na chemical at nabubulok na isda. Nanigas ang buong katawan ko. Nanginginig ang aking mga tuhod habang mahigpit akong nakakapit sa laylayan ng aking lumang duster. Ang amoy ng kamatayan ng mga isda ay direktang sumuntok sa aking sikmura, nagdulot ng matinding pagduduwal na pilit kong pinigilan. Sa harap ko ay nakatayo si Alisa, ang magandang manager ng isang sikat na seafood restaurant chain na naging kliyente namin. Suot niya ang kanyang mamahaling damit, ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa akin. "Tignan mo ang ginawa mo, Feli!" Sigaw ni Alisa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Ginamit mo ang pinakamurang pagkain ng isda para ibulsa ang pondo. Pinatay mo ang buong ani natin. You are nothing but a cheap, uneducated fish vendor trying to play business." Hindi pa ako nakakabawi sa kanyang mga paratang nang makita ko ang isa sa mga tauhan ni Alisa na nakatayo sa gilid. Hawak niya ang kanyang cellphone, malinaw na kumukuha ng video para i-livestream ang aking kahihiyan sa kanilang private network ng mga investors. Ginagawa nila akong palabas, ginagawa nila akong halimaw. Inihagis ni Ramon ang isang pirasong papel sa aking paanan. "Sign this, Feli. Aminin mo na ikaw ang may kasalanan sa fish kill. Kapag hindi mo pinirmahan yan, or Paola drops out of maritime school tomorrow, puputulin ko ang lahat ng suporta ko sa kanya." Ang aking sariling asawa, ang lalaking tinulungan kong makabangon, ay ginagamit na yon ang pangarap ng aking anak upang sakalin ako. Lumapit si Alisa, may hawak na isang matalim na gunting at isang hair clipper. Walang pag-aatubili, marahas niyang hinablot ang aking buhok. Naramdaman ko ang malamig na bakal sa aking anit. Sa bawat paggalaw ng patalim, ang aking mahaba at itim na buhok ay dahan-dahang nalaglag sa sahig na naliligo sa putik at dugo ng isda. Ang bawat hibla na bumabagsak ay tila pagpunit sa aking danggal bilang isang babae. Tumingin ako sa maliit na siwang ng bintana ng bodega. Dun, sa labas, nakita ko si Paolo, ang aking anak. Nakatayo siya sa ilalim ng ulan, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ngunit sa halip na pumasok upang iligtas ako, ibinaling niya ang kanyang mukha. Umiiyak siya sa tahimik na paraan, kinakain ng takot na mawalan ng matrikula kung kalalabanin niya si Ramon. Ang pag-iwas ng kanyang paningin ay ang pinakamatinding patalim na bumaon sa aking puso. Ang sakit na walang katumbas, isang pagkasira ng kaluluwa na hindi kayang isigaw ng aking mga labi. Hindi ako iiyak. Hindi ako iiyak. Hinding-hindi ako iiyak sa harap ng mga demonyong ito. Paulit-ulit kong idinikdik sa aking isipan habang pinapanood nilang lapastanganin ng aking pagkatao. "Pirmahan mo na, Feli. Tapusin na natin ang awa sa'yo."
Madiing utos ni Ramon, inaabot muli ang panulat. Tiningnan ko ang panulat. Tiningnan ko ang papel. At sa isang iglap, ang lahat ng takot na pumipigil sa akin ay naging isang naglalagablab na apoy. Hindi ako magiging biktima ng kanilang dula-dulaan. Marahas kong itinabig ang kamay ni Ramon, dahilan upang tumilapon ang panulat sa maduming sahig. Mabilis kong hinablot ang gunting mula sa pagkakahawak ni Alisa. Bago pa sila makakilos, pinulot ko ang natitirang mahabang bahagi ng aking buhok at buong lakas na ginupit ito. Ang mga hibla ng aking danggal na pilit nilang tinatapakan ay ako na mismo ang pumuputol. Buong lakas kong inihagis ang kumpol ng aking buhok sa mismong mukha ni Ramon. Hindi ko ibebenta ang kaluluwa ko sa mga traidor na katulad nyo. Sigaw ko, ang boses ko ay umalingaw na sa buong bodega. Bago pa sila makabawi sa pagkagulat, mabilis kong hinablot ang isang walang laman na bote ng tubig mula sa gilid. Isinawso ko ito sa maitim at umaalingasaw na tubig ng aming ao na may mga patay na isda. Siniguradong makakuha ako ng sapat na ebidensya ng malansang kemikal at latak ng pagkain. Mahigpit kong isinara ang takip nito at itinago sa loob ng aking basang duster. Sa tulong ng aking huling lakas, marahas kong itinulak ang pinto ng bodega at tumakbo palabas. Sinalubong ako ng napakalakas na buhos ng ulan, hinahampas ang aking gupit-gupit na buhok at ang aking nanginginig na katawan. Hindi ako lumingon kay Paolo, ni kay Ramon, o kay Alisa. Tumakbo ako palayo sa lugar na aking itinayo mula sa wala. Dala ang kaisa-isang bagay na hindi nila kailanman maaagaw. Ang patunay na ang kamatayan ng aking mga isda ay nagsisilbing simula lamang ng paghukay ko sa kanilang mga kasalanan. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila naging kaisa-isang kakampi ko sa pagtakas mula sa impyernong itinayo ni Ramon. Basang-basa ang aking lumang duster at ang bawat patak ng malamig na tubig na dumadaloy sa aking gupit-gupit at hindi pantay na buhok ay nagpapabigat sa aking mga hakbang. Ngunit hindi ko ininda ang pagod. Mahigpit kong yakap ang plastik na bote na naglalaman ng maitim na tubig at latak mula sa aming palaisdaan. Ito ang aking kaisa-isang sandata laban sa mga taong pilit akong ibinabaon ng buhay. Tinahak ko ang maputik na kalsada patungo sa maliit na bahay ni Sir Bert, ang aking dating guro sa fisheries at ang taong naging gabay ko sa pagsisimula ng negosyong ito. Siya ang nagturo sa akin ng siyensya ng pag-aalaga ng isda, isang kaalamang ginamit ko upang iahon sa utang ang lalaking ngayon ay nagtatwa sa akin. Huminga ko ng malalim bago ko hinampas ang kanyang pintuang kahoy. Ilang sandali pa, bumukas ito at tumambad ang nagugulat na mukha ni Sir Bert. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang aking nanginghinig na katawan, ang maputlang mukha at ang buhok na tila ba pinagkatuwaan ng isang malupit na demonyo. Diyos ko, Feli! Anong ginawa nila sa iyo? Bungad ng matanda habang mabilis akong inaalalayan papasok sa loob ng kanyang tahanan. Inabutan niya ako ng isang tuyong tuwalya at pinaupo sa silya sa kanyang sala. Sino ang gumawa nito? Si Ramon ba? Hindi ako sumagot agad. Mahigpit kong binalot ang tuwalya sa aking balikat, pilit na kinokontrol ang panginginig ng aking kalamnan. Ipinatong ko ang bote ng maitim na tubig sa kanyang lamesa. Sir Bert, kailangan ko po ang tulong niyo. Wala na po akong ibang matatakbuhan. Nanginginig ang aking boses. Ngunit ang aking mga mata ay tuyo at puno ng determinasyon. Pinalalabas nila na pinakain ko ng mumurahing feeds ang mga isda kaya nagkaroon ng fish kill. Gusto nilang kunin ang buong farm at ibenta kay Alisa. Pakiusap, suriin niyo po ang tubig na ito. Kailangan kong malaman kung anong lason ang pumatay sa ani natin. Kinuha ni Sir Bert ang bote. Tiningnan niya ito ng maigi sa ilalim ng ilaw. I will run this in my mini lab sa likod. Magpahinga ka muna rito, Feli. Ipagtitimpla kita ng kape. Nang makapasok si Sir Bert sa kanyang maliit na laboratory, o naiwan ako mag-isa sa sala. Doon, bumalik sa aking isipan ang imahe ng aking anak na si Paolo. Ang kanyang nakakuyom na mga kamao, ang kanyang pilit na pag-iwas ng tingin habang ginugupitan ako ni Alisa.
Ang sakit ng pagiging ina ay mas matalim pa kaysa sa anumang gunting. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking duster. Basama ng screen, gumagana pa rin ito. Naninginig ang aking mga daliri habang hinahanap ang numero ni Paolo. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong malaman na ligtas siya, na hindi siya tuluyang nabulag ng kasinungalingan ng kanyang stepfather. Idiniyal ko ang numero. Narinig ko ang mahabang pagtunog ng linya. Bawat segundo ay tila ba isang taon ng paghihintay. Sa wakas, sumagot ang kabilang linya. Paolo? Anak? Bulong ko, pilit na pinipigilan ang paghikbi, ngunit walang boses ng anak ang sumagot sa akin. Ang narinig ko ay ang pamilyar at malamig na boses ng lalaking sumira sa akin. Basically, Feli, you have no right to call him anymore. Ang mapang-aping tinig ni Ramon ang umalingaw-ngaw. Narinig ko sa background ang mahinang pagmamakaawa ni Paolo na ibalik sa kanya ang telepno bago ito marahas na sinaway ni Ramon. Kung gusto mo makatapos ng maritime school ang anak mo, manahimik ka na lang sa kung saan ka man nagtatago. You are dead to us. Naputol ang kawag. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Ang utang na loob na isinusumbat ni Ramon sa aking anak ay naging isang matibay na kadena. Kinokontrol niya si Paolo gamit ang takot na mawala ng kinabukasan. Ang asawa kong duwag ay ginagamit ang aking sariling dugo laban sa akin. Habang nakatitig sa itim na screen ng aking telpon, napansin ko ang isang nakatuping papel sa loob ng plastic cover nito. Ito ang kopya ng mga delivery receipts na palagi kong itinatabi para sa aking sariling record. Inilabas ko ito at dahan-dahang binuklat. Tiningnan ko ang pinakahuling resibo na nagpapakita ng pagbili ng sinasabi nilang mumurahing feeds. Nakapangalan ito sa akin, Felicidad Navarro. Ngunit nang suriin ko ang pirma sa ibaba, naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ang letrang F sa pirma ay may mahabang kurba, samantalang ang aking totoong pirma ay laging putol at matigas. Pinalsipikan nila ang aking pirma. Hindi lang ito isang simpleng paninisi. Isa itong maingat na planong kriminal upang idiin ako sa pagkasira ng negosyong pinaghirapan ko ng isang dekada. Pinlana ni Ramon at Alisa na palabasin akong iresponsable at dahaman upang magkaroon sila ng legal na basehan para alisin ako sa kumpanya nang walang nakukuhang kahit anong danyos. Bumukas ang pinto ng laboratorio. Lumabas si Sir Bert, hawak ang isang piraso ng litmus paper at isang maliit na test tube na naglalaan ng malinaw na likido na kinuha niya mula sa sample ng tubig. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang mga mata niya ay nanlilisik sa galit bilang isang guro ng kalikasan. Feli! Panimula ni Sir Bert. Ang boses niya ay mabigat at pulo ng pagkabigla. Tiningnan ko ang chemical composition ng tubig. Walang kinalaman ng pagkain ng isda sa nangyaring fish kill. Inosente ang mga feeds. Tumayo ako mula sa silya. Nanginginig ang aking mga tuhod. Kung ganoon, ano ang pumatay sa mga isda natin, Sir Bert? Inilapap ni Sir Bert ang test tube sa lamesa. Hindi ito bakterya. Lason ito, Feli. Isang napakatapang na industrial-grade sodium hypochlorite na hinaluan ng degreaser. Ang chemical na ito ay hindi ginagamit sa mga sakahan o palaisdaan. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. Ginagamit lamang ang ganitong klaseng matapang na panlinis sa mga malalaking commercial kitchen at restaurant para tanggalin ang matitinding sebo at dumi. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Restaurant. Alisa. Hindi sila nagkamali. Sinadya nilang lasonin ang palay, isdaan gamit ang mga chemical mula sa sarili nilang establishment para patayin ang kabuhayan ko at piliting ibagsak ang presyo ng farm. Ang mga isda na inalagaan ko ng buong pagmamahal ay naging mga biktima ng isang marahas at malansang ambisyon. Kinuha ko ang papel na naglalaman ng resulta. Habang inilalapit ko ito sa aking mukha, isang matapang at nakakasulasok na amoy ang tumagos sa aking pang-amoy. Amoy ng purong lason. Ang amoy ng matapang na chemical na nagiiwan ng mansa na hindi kailanman mahuhugasan, tulad ng kasinungalingan ni Ramon at Alisa. Binalot ko ng isang makapal na itim na panyo ang aking ulo.
Pilit itinatago ang kayahiyang anyo ng aking gupit-gupit na buhok. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ng Batangas ay dumadampi sa aking batok. Nagpapaalala sa akin ng kalupitang dinanas ko sa loob ng madilim na bodega. Ngunit ang bawat hapdi ay nagsisilbing panggatong sa aking determinasyon. Ang katotohanan ay parang isda, lilitaw at lilitaw ito kapag patay na ang pampang. At ngayong gabi, sisisirin ko ang pinakamalalim na bahagi ng kanilang kasinungalingan. Naglakad ako sa gilid ng pantalan, iniiwasan ang mga maliliwanag na poste ng ilaw. Ang amoy ng sariwang huli, ng yelo at ng malansang tubig ay ang amoy ng aking buhay. Dito ako nagkapalyo. Dito ako nakipagtawaran sa mga ahente upang maitaguyod ang aming palaisdaan, habang si Ramon ay natutulog ng mahimbing sa bahay. Hinanap ng aking mga mata si Mang Tonyo, ang matandang driver ng haling truck na laging naghahatid ng aming mga supply. Nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kanyang sasakyan, humihigop ng kape. Dahan-dahan akong lumapit sa anino ng kanyang truck. "Mang Tonyo?" Mahina akong tawag. Nagulat ang matanda. Pilit niyang inaaninag ang aking mukha sa ilalim ng aking panyo. Nang makilala niya ako, bakas ang takot at awa sa kanyang mga mata. "Diyos ko po, Feli! Ano nangyari sa inyo? Nabalitaan ko sa palengke ang gulo. Ang sabi ni Sir Ramon, nagwala raw kayo kaya hindi kayo pinapasok sa farm." "Mang Tonyo, wag na nating pansinin ang mga kwentong yon." Madiin kong sabi, sabay hawak sa kanyang magaspang na braso. "Kailangan kong malaman kung anong nangyari nung gabing bago lumutang ang mga patay na isda sa aming palaisdaan. Kayo ang naka-duty sa gate nung gabi na yon, di ba?" Napakunot ang noo ng matanda at nagpalingalinga bago sumagot. "Feli, may isang bagay na nakapagtataka nung gabing yon. Walang dumating na delivery ng feeds mula sa supplier natin. Ang pumasok sa gate ay isang refrigerated truck. Ang nakalagay sa plaka at sa tagiliran nito ay ang logo ng restaurant chain kung saan nagtatrabaho si Ma'am Alisa." Nanigas ang aking mga kalamnan. Ang mga salitang yon ang tuluyang nagdugtong sa resulta ng laboratory o ni Sir Bert at sa nangyari sa aming mga isda. Hindi feeds ang ibinaba nila. Ibinuhos nila ang lason mula sa restaurant upang patayin ang aming kabuhayan at palabasing ako ang may kasalanan. "Salamat, Mang Antonio. Utang na loob ko sa iyo ang buhay ko." Bulong ko bago mabilis na naglakad palayo pabalik sa dilim. Gamit ang natitirang barya sa aking bulsa, sumakay ako ng jeep patungo sa bayan kung saan nakatayo ang isa sa mga pinakamagarbong branch ng restaurant ni Alisa. Gusto kong makita kung paano sila nagdiriwang habang ako ay nagdurusa. Gusto kong makita ang mga muka ng mga taong umapak sa aking danggal. Nagtago ako sa likod ng malalaking halamang pampalamuti sa labas ng glass window ng VIP section ng restaurant. Ang ilaw sa loob ay mainit at kumikinang, malayong-malayo sa malamig na kalsadang kinatatayuan ko. Mula sa aking pwesto, kitang-kita ko sina Ramon at Alisa. Nakaupo sila sa isang magandang mesa, may nakahaing mga mamahaling pagkaing dagat at 2 baso ng wine. Nakita ko kung paano inilabas ni Ramon ang kanyang credit card. Ang card na nakapangalan sa aming joint account, ang account kung saan pumapasok ang pinaghirapan kong pera mula sa pagbebenta ng isda. Ibinigay niya ito sa waiter nang may napakalapad na ngiti, bago niya hinawakan ang kamay ni Alisa at hinalikan ito. Diyos ko po, tinutunaw nila ang aking pawis at dugo sa mga baso ng alak nila. Gusto kong basagin ang salamin. Gusto kong pumasok at isigaw sa lahat na ang lalaking yan ay isang magnanakaw at ang babaeng yan ay isang linta. Ngunit alam kong ang galit na walang plano ay magdadala lamang sa akin pabalik sa bodega kung saan nila ako kinatay. Kailangan kong maging mas matalino sa kanila. Habang pinagmamasdan ko sila, napansin ko ang isang lalaking naka-business suit na lumapit sa kanilang mesa. Ang lalaki ay may matikas na tindig at seryosong muka. Siya ang isa sa mga regional directors ng restaurant chain. Bahagyang binuksan ng isang waiter ang pinto malapit sa aking pinagtataguan upang maglabas ng mga basurahan, at doon ay dumaan ang malinaw na boses ng lalaki. "Alisa, let's be corporate about this." Malamig na banta ng direktor. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa babae. "The internal audit is coming next week.
Nalaman ko ang tungkol sa mga missing funds sa purchasing department. If you don't secure that fish farm by next week para matakpan ang mga butas sa financial report mo, your embezzlements will be reported to the board. Naintindihan mo ba? Namutla si Alisa. Ang kanyang mapagmataas na ngiti ay biglang natunaw at ang kanyang mga kamay ay napahigpit sa stem ng kanyang wine glass. Actually, sir, basically, we are closing the deal very soon. Aayusin ni Ramon ang lahat. Nauutaw niyang sagot, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Tumingin si Ramon sa direktor. Bakas ang matinding pagkalito, ngunit mabilis na hinawakan ni Alisa ang braso nito upang patahimikin siya. Sa labas ng salamin, dahan-dahan akong napangiti. Ang nakakasulasok na katotohanan ay tuluyan ng lumutang. Hindi mahal ni Alisa si Ramon. Ginagamit lamang niya ang asawa ko bilang pain upang makuha ang aming palais, daan sa murang halaga, ibenta ito sa kanyang kumpanya, at gamitin ang pera upang takpan ang kanyang pagnanakaw sa sariling restaurant. Si Ramon, sa kanyang pagiging sipsip at mapagmataas, ay isang bulag na kasangkapan na malapit ng ihulog sa bangi ng babaeng kanyang sinasamba. Dahan-dahan akong umatras pabalik sa dilim ng kalsada. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa aking mukha. Ngunit sa loob ko, may isang naglalagablab na apoy na nagsisimula pa lamang sumiklab. If you don't secure the farm by next week, your embezzlements will be reported to the board. Ang banta ng direktor ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Pabalik-balik, bawat pantig ay isang matibay na sandata na gagamitin ko laban sa kanila. Ang mga demonyong pilit akong nilulunod ay siya palang malulunod sa sarili nilang lason. Kailangan ko na lang silang tulungang lumubog. Ang malamig na hangin sa labas ng Maritime Academy ay tila bumabakat sa aking mga buto, ngunit wala nang mas lalamig pa sa kaba na namumuo sa aking dibdib. Nakaupo ako sa isang madilim at lumang karinderya sa tapat ng eskwelahan ni Paolo. Balot pa rin ng itim na panyo ang aking gupit-gupit na buhok. Sa harap ko ay isang baso ng kapeng barako na lumamig na, hindi ko magawang inumin. Pinagmasdan ko ang mga estudyanteng nakasuot ng puting uniforme na lumalabas mula sa gate. Ang bawat isa sa kanila ay may pangarap na maglayag sa malalawak na dagat. Yan din ang pangarap ko para sa anak ko. Yan ang dahilan kung bakit kinain ko ang lahat ng hiya, kung bakit hinayaan kong manatili kami sa ilalim ng anino ni Ramon. Maya-maya pa, nakita ko siya, si Paolo. Nakayuko, mabigat ang mga hakbang, at pilit na iniiwasan ang tingin ng mga dumadaan. Nang mag-text ako sa kanya gamit ang hiniram kong cellphone kay Sir Bert, akala ko ay hindi siya darating. Pero heto siya, ang aking sariling dugo. Nang makita niya ako sa madilim na sulok, napatigil siya. Tiningnan niya ang panyo sa aking ulo at ang aking mga matang puno ng pagod. Nakita ko kung paano nanghinig ang kanyang mga labi. Basag ang kanyang boses nang umupo siya sa harap ko. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa strap ng kanyang backpack. "Paulo, anak!" Mahina akong tawag. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong tanungin kung kumain na ba siya. Pero kailangan kong maging matigas. Bakit mo hinaya ang gawin nila sa akin yun? Sa mismong harap mo, Paulo? Nakita mo kung paano nila ako tinapakan? Bakit ka nagbulag-bulagan? Isang matinding hikbi ang kumawala sa aking anak. Napayuko siya sa lamesa. Hindi na inalinta na ang mga taong baka makakita sa kanya. "Ma, patawarin mo ako. Diyos ko, ma, sorry. Natakot ako. Sabi ni Tito Ramon kapag kumampi ako sa'yo, ipapadrop out niya ako bukas na bukas din. Wala raw akong utang na loob sa lahat ng ginastos niya sa akin. Actually, basically, he said I would be nothing without him." Naramdaman ko ang pang-ininig ng aking panga. Utang na loob. Ginamit ng demonyong yon ang aming kahirapan para itali ang konsensya ng aking anak. "Ma, may hindi ka pa alam? At ito ang pinakamabigat kong kasalanan." Patuloy ni Paolo,
Ang mga luha niya ay pumapatak na sa luma at malagkit na mesa ng karinderya. Inangat niya ang kanyang mukha, punong-puno ng pagsisisi at takot. Ang bodega. Ang tangke ng tubig sa farm. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Anong tungkol sa bodega, Paolo? Ako po ang nagbigay ng susi kay Tito Ramon nung gabi bago mamatay ang mga isda. Pag-amin niya, halos hindi na makahinga sa tindi ng iyak. Hiningi niya sa akin yung duplicate keys mo. Sabi niya, may routine safety check lang daw silang gagawin ni Ma'am Alisa para sa mga investors. Naniwala ako sa kanya, ma. Akala ko talaga gusto lang niyang tulungan ng farm natin. Parang may isang dambuhalang alon na humampas sa aking dibdib. Ang suvo-vut benchong na naramdaman ko sa bodega noong ginugupitan ako ay tila na ulit. Ang sarili kong anak, ang batang pinoprotektahan ko, ang naging tulay upang makapasok ang mga lason sa aming palaisdaan. Hindi niya sinadya, pero ang kanyang kamangmangan ang nagbigay ng sandata sa aking mga kaaway. Gusto kong magalit. Gusto kong sumigaw. Ngunit nang makita ko ang muka ni Paolo, isang batang lalaking ginamit at nalinlang ng isang taong dapat sana ay naging pangalawang ama niya, nawala ang aking poot. Ang nakita ko ay isang biktima na kasing sugatan ko. Dahan-dahan kong iniabot ang aking mga kamay. Ang mga kamay na amoy isda, puno ng kalyo at peklat. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi ng aking anak at inangat ang kanyang muka. Tinitigan ko siya ng may malalim na pagmamahal at matinding paninindigan. Paolo, makinig ka sa akin. Madiin, nungit malambot kong sabi. Pinunasan ko ang kanyang mga luha gamit ang aking hinlalaki. Ang utang na loob ay hindi nangangahulugang hahayaan mong tapakan nila ang katotohanan. Ibinangontayan ni Ramon mula sa hirap, pero hindi niya binili ang ating kaluluwa. Hindi ko pinalaki ang isagduwag. Pinalaki ko ang isagsiman na marunong humarap sa bagyo. Yumakap siya ng mahigpit sa aking mga braso. Ano pong gagawin natin? Ayoko na maging pabigat sa'yo. Hindi ka pabigat, anak. Ikaw ang magiging susi natin. Bulong ko. Hinarap ko siya mula. Sabihin mo sa akin, anong plano nila ni Alisa? Narinig mo ba kung anong susunod na gagawin ni Ramon sa farm? Pinunasan ni Paolo. Ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay nag-iba. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Ma, narinig ko sila sa study room kaninang umaga. Nag-aaway sila. Sabi ni Ma'am Alisa, the board is breathing down her neck. Basically, kailangan na nilang i-close ang deal. Binibenta ni Tito Ramon ang buong farm sa kumpanya nila Alisa sa halagang halos bariya na lang. Para lang daw matakpan agad ang luging dulot ng fish kill. Kailan nila pipirmahan? Mabilis kong tanong. This weekend, ma. Sa Sabado, sa mismong main office ng restaurant chain nila sa city. Sagot niya. Weekend. 2 araw na lang. Gusto nilang ibenta ng palihim ang pinaghirapan ko gamit ang peking dahilan na ako ang sumira sa negosyo. Gagamitin nila ang pirma ko o mas malala, baka gumawa sila ng peking authorization letter gamit ang aking pangalan dahil itinuturing na nila akong unstable. Ma, may dinukot si Paolo mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa. Kinuha ko ito mula sa desk ni Tito Ramon bago ako umalis ng bahay. Naisip ko, baka kailanganin mo. Tinitigan ko ang bagay na inilapag niya. Isang kalawanging bungkos ng susi. Ang original master keys ng aming farm at ng office ni Ramon na inakala kong kinumpiska nila sa akin ng tuluyan. Ibinalik niya sa akin para itago? Pero mas kailangan mo to. Sabi ni Paolo, ang kanyang mga mata ay nag-aalab na ngayon ng katapangan. Hinawakan ko ang malamig na bakal. Sa bawat hawak ko, tila ba bumabalik sa akin ang aking kapangyarihan bilang tunay na may-ari ng palaisdaan? Klak, klak. Ang tunog ng mga susi na nagkikiskisan sa aking palad ay umalingaw, now sa tahimik na karinderya. Sabado, bulong ko, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Maghahanda tayo ng isang malaking salusalo para sa kanila. At ipapakain natin sa kanila ang lason na mismong itinanim nila.
Gamit ang master keys na ibinigay sa akin ni Paolo, binalikan ko ang opisina ni Ramon sa tabi ng aming palay, isdaan sa ilalim ng takip ng dilim. Ang malakas na ulan sa Batangas ay tila ba nagluluksa, habang ang bawat patak nito sa bubong ng opisina ay sumasabay sa mabilis na pintig ng aking puso. Si Paolo ay nanatili sa labas, nagbabantay sa gilid ng mga truck habang nakabalot ang aking gupit-gupit na buhok sa madilim na panyo. Narinig ko ang bahagyang kalansing ng mga susi habang pinihit ko ang seradura ng drawer sa desk ni Ramon. Sa loob niyon, tumambad sa akin ang isang makapal na folder na may tatak ng kumpanya ni Alyssa. Ito ang draft ng kasunduan na balak nilang pirmahan sa Sabado. Inilabas ko ang aking cellphone upang kuhanan ng larawan ang bawat pahina. Ngunit nang marating ko ang huling bahagi ng kontrata, partikular sa liability and indemnity clause, napatigil ang aking paghinga. Nanginig ang aking mga daliri habang binabasa ko ang nakasulat. The operating manager, Ramon Navarro, shall assume sole and absolute legal liability for any environmental issues, chemical contamination, or substandard feed protocols detected prior to the official transfer of assets. Panginoon ko, napanghiti ako ng may matinding pait sa gitna ng dilim. Ramon, pinagpalit mo ang 20 taon ng aking katapatan at pag-aalaga para sa isang babaeng ginagawa ka palang alay sa sarili niyang bitayan. Si Ramon ay walang alam sa batas ng korporasyon. Akala niya, basically, ang pagpapasunod sa akin at ang pagpirma sa kontrata ay ang kanyang tiket patungo sa karangyaan kasama si Alyssa. Hindi niya alam na sadyang idinisa niya ni Alyssa ang kontratang ito upang ilipat sa kanya ang lahat ng pananagutan sa naganap na fish kill. Kapag naging opisyal na ang imbestigasyon ng pamahalaan tungkol sa lason sa tubig, si Ramon ang mabulok sa kulungan, habang si Alyssa ay malinis na makukuha ang aming palaisdaan sa ilalim ng kanyang bagong holding company. Ma, bilis! May headlight na paparating sa kalsada! Bulong ni Paolo mula sa labas ng pinto. Mabilis kong ibinalik ang folder sa drawer at maingat na isinara ang seradura. Lumabas kami ni Paolo sa likurang bahagi ng opisina, dumaan sa gilid ng mga tangke ng isda kung nasaan ang mga patay na tilapia na lumulutang pa rin sa tubig, tila ba mga saksi sa aming tahimik na pakikipaglaban. Nakarating kami ng ligtas sa maliit na silid sa bahay ni Sir Bert. Basang-basa kami, pero ang init ng katotohanang hawak ko ay sapat na upang patatagin ang aking tuhod. Ma, anong nakita mo? Tanong ni Paolo habang inaabutan ako ng tuyong tuwalya. Ang aming kaaway, Paolo, ay may sarili ring kaaway. Mahina kong sagot habang ipinapakita sa kanya ang mga litrato ng kontrata sa aking telepono. Actually, pinaplano ni Alyssa na ilagay si Ramon sa bilangguan pagkatapos ng pirmahan. Ginamit niya si Ramon para lasunin ang sapnatin, at ngayon, isasakripisyo niya rin ito. Dapat ba natin siyang sabihan, Ma? Tanong ni Paolo, bakas ang pagkalito. Kahit masama si Tito Ramon, basically, asawa mo pa rin siya. Tiningnan ko si Paolo ng diretso sa mga mata. Ang asawa ko, Paolo, ay namatay na noong gabing talik, uran niya ako sa harap ng gunting ni Alyssa. Hindi ko siya babalaan. Hayaan ko silang dalawa na mag-agawa na hininga sa loob ng bitag na sila rin ang nagtahe. Ito ang aking twist of fate. Ang kataksilan ay naging sarili nilang parusa. Biglang umilaw ang screen ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Walang tunog, pero ang liwanag nito ay tila ba naging isang matalim na sulyap sa dilim? Isang text message mula sa isang unknown number, pero alam ko kung kanino galing. Isang screenshot ng video nung gabing ginugupitan ako sa bodega. Ang mukha ko, puno ng uling, gupit-gupit ang puting buhok at ang mga mata kong puno ng kahihiyan. Kasunod nito ang mensahe ni Alyssa. Actually, Feli, basically we know you're lurking around with your teacher friend. Kung ayaw mong kumalat ang bidyong ito sa buong Batangas at sa pamilya ng mga nurse sa ospital kung nasaan ang mga suki mo, huwag kang magpapakita sa Sabado. Stay in your mud and let the real business run. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Tinitigan ko ang dambuhalang imahe ng aking sarili sa screen ng telpon. Ang liwanag nito ay tila ba sumasampal sa akin ng paulit-ulit,
Ipinapaalala ang hiya na pilit nilang ibinabalot sa aking pangalan. Hinaplos ko ang aking ulo sa ilalim ng bandana. Ang aking buhok ay maikli, namnye, pero ang aking danggal ay hindi kailanman magiging abo. Ate, anong gagawin natin? Tanong ni Paolo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang mabasa ang text. Hayaan mo siyang mag-text, Paulo. Bulong ko, habang ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa aking duster. Inisip niya na ang bidyong ito ang wawasak sa akin. Pero hindi niya alam, ang bidyong ito ang magiging huling ebidensya ng kanyang sariling karahasan. Ang gabi ay malalim, at ang liwanag mula sa aking telpon ay patuloy na nagiiwan ng mansa na nagbabagang banta sa aming muka. Ngunit sa ilalim ng ulan ng Batangas, alam kong ang huling tahi ng laban na ito ay hindi mapuputol ng kanilang pananakot. Hindi nagtagal, sa tulong ng mga koneksyon ni Sir Bert sa Pantalan, natuntun namin ang ruta ng truck na may plakang itinuro ni Mang Tonyo. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gabi, dinala kami ni Paolo sa isang maliit at tagping dampa malapit sa port area ng Batangas, ang tahanan ni Danilo, ang sanitation utility worker ng restaurant ni Alisa. Ang amoy ng tuyong asin, luma at basang kahoy ay sumalubong sa amin. Pagkatok namin, bumukas ang pinto at tumambad ang isang lalaking pagod. May dalang takot sa kanyang mga mata habang karga ang kanyang syakit na anak na babae. Ma'am Feli? Sir Paulo? Nauutang niyang sabi, pilit na isinasara ang pinto ng bahagya. Bakit po kayo nandito? Wala po akong alam sa nangyari sa palaisdaan niyo. Dahan-dahan kong inalis ang bandana sa aking ulo. Hinayaan kong makita niya ang aking gupit-gupit at nyam-nyo na buhok. Nakita ko ang biglang paglamig ng kanyang mukha at ang pagbaba ng kanyang tingin sa aking mga kamay. Danilo, tingnan mo ang mga kamay ko. Mahina kong sabi, pilit kong pinatitigas ang aking boses upang hindi ako mabulunan sa emosyon. Magaspang ang mga ito, pulo ng kalyo mula sa pag-aalaga ng mga isda. Katulad mo, isang mahirap na mga gagawa lang din ako. Alam kong pinilit ka lang ni Alisa. Napayuko si Danilo. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nayanig sa matinding pagsisisi. Patawarin niyo po ako, Ma'am Feli. Pinagbantaan po ako ni Ma'am Alisa. Sabi niya basically, tatanggalin niya ako sa trabaho at ipapakulong kapag hindi ko ibinuhos ang chemical sa drainage ng palay. Isdaan niyo noong gabi bago ang bagyo. Nabaon po ako sa utang dahil sa gamot ng anak ko. Wala po akong mapagpipilian. Inabot sa akin ni Danilo ang isang itim na plastic container mula sa ilalim ng kanyang lababo. Ito po ang huling bote ng sodium hypochlorite na ginamit ko. Itinago ko ito, ma'am, dahil alam kong darating ang araw na ito. Ginamit ko ang duplicate key ng sasakyan na ibinigay sa akin ni Ma'am Alisa. Hawak ko ang malamig na plastic. Ang bawat lamat nito ay tila ba naging isang matibay na piraso ng katotohanang maglilibing sa kasakiman ng aking asawa at ng kanyang mistress. Salamat, Danilo. Utang na loob ko sa iyo ang buhay ng palaisdaan ko. Pagkalis namin sa dampa ni Danilo, nagpasya akong pabalikin muna si Paolo sa kanyang boarding house malapit sa academy. Kailangan niyang magpahinga, kailangan niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral habang kami ni Sir Bert ang nag-aayos ng huling hakbang sa dula-dulaan ni Ramon. Mag-iingat ka, Paolo. Huwag kang gagawa ng kahit anong kilos na makakapagbigay ng hinala kay Ramon. Bulong ko habang niyayakap siya ng mahigpit sa ilalim ng ambon. Gagawin ko, ma. Mag-iingat ka rin po. Sagot niya bago mabilis na tumakbo patungo sa kanyang kwarto sa ikalawang palapag ng lumang gusali. Ngunit ang gabi sa Batangas ay sadyang puno ng mga lihim na handang sumabog. Madaling araw na nang magising si Paolo sa isang marahas na tunog mula sa labas ng kanyang pinto. Nayanig ang buong kahoy na pintuan sa lakas ng paghampas mula sa labas. Hindi ito katok ng isang kaibigan. Ito ay ang marahas na pagiba ng isang taong nawawalan na ng katinuan sa takot. Paolo! Buksan mo tong pinto! Alam kong nandyan ka! Ang boses ni Ramon. Umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, puno ng langgagala iting galit. Kasunod niyon ang mahinang bulong ng dalawang lalaking kasama niya,
Mga kilalang goons sa Benben. Paulo, kapag hindi mo binuksan ito, basically, gigibain ko ang pintong ito. Pipirmahan mo ang kasunduan na itinatakwil mo ang nanay mo. Sasabihin mo sa korte na ulyanin na siya at wala ng katinuan, sigaw muli ni Ramon, sabay marahas na paghampas sa seradura. Sa kabilang panig ng kalsada, nakatago ako sa anino ng isang lumang jeepney. Pinapanood ang bawat pagyugyug ng pinto ng silid ng aking anak. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking duster, habang ang bawat hibla ng aking puso ay tila ba pinuputol sa takot para sa kaligtasan ni Paolo. Ang bawat marahas na paggiba sa pintuan ay tila ba naging hudyat ng bagong panganib sa aming pamilya, isang panganib na mas matalas pa sa lason na inihagis nila sa aming palaisdaan. Ang pinto ng silid ni Paulo ay nayanig uli sa tindi ng paghampas ni Ramon mula sa labas. Sa bawat marahas na tunog ng kahoy na tila ba malapit ng mawasak, naramdaman ko ang pagkawala ng lahat ng takot sa aking katawan. Hindi ako pwedeng manatili sa anino ng jeepney na ito habang ang sarili kong anak ay kasalukuyang dinudurob ng lalaking pinagtakpan ko ang lahat ng kasalanan noon. Dahan-dahan kong inalis ang itim na panyo sa aking ulo. Hinayaan ko ang malamig na hangin ng Batangas na humaplos sa aking gupit-gupit at hindi pantay na buhok. Ang aking mga peklat ng kahihiyan na ngayon ay gagawin kong balute. Tumawid ako sa kalsada. Ang bawat hakbang ko sa maputik na semento ay puno ng bigat ng aking paninindigan bilang isang ina. Bitawan mo ang pinto na yan, Ramon! Sigaw ko habang paakyat ako sa lumang hagdanan ng boarding house. Napatigil si Ramon. Ang kanyang mga goons ay mabilis na humarap sa akin. Ang kanilang mga kamay ay dahan-dahang napunta sa likod ng kanilang mga hawakan sa bewang. Tumingin si Ramon sa akin, mula sa aking maduming duster hanggang sa aking nyamnyo na buhok. Isang malakas at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Actually, Feli, tignan mo ang sarili mo. Basically, you look like a crazy woman na nakatakas sa mental ward. Tawa ni Ramon sabay duro sa akin. Akala mo ba ay may pakialam pa ang mga tao sa'yo? Tignan mo ang buhok mo. Selyado na ang tadhana mo bilang baliw. Ramon, ang buhok na ito ay tutubo uli. Malamig kong sagot habang humaharang ako sa pinto ni Paolo. Inilabas ko ang aking cellphone. Ang screen nito ay nagpapakita ng pulang button ng recording. Pero ang bawat marahas na paggiba mo sa pintong ito, ang bawat pananakot mo sa anak ko ay nakatala na ngayon. At ang lason na ibinuhos niyo ni Alisa sa pala, isdaan ko? May hawak na kaming opisyal na lab report mula sa NBI. Ma! Wag ma! Mapapahama ka! Boses iyon ni Paolo mula sa loob ng silid, puno ng takot para sa akin. Paolo, wag kang lalabas. Manatili ka riyan. Sigaw ko sa kanya. Hindi ko inaalis ang aking matatalim na tingin kay Ramon. Namutla si Ramon nang marinig ang tungkol sa lab report ng NBI. Napatingin siya sa dalawang goons na kasama niya. Tila ba naghanap ng lakas ng loob na nawala sa isang iglap? Actually, basically, wala kayong patunay. Ang pirma mo ang nasa lahat ng resibo ng pagkain ng isda. Pirma ko na pinalsipika mo, Ramon. Madiin kong sabi habang lumalapit sa kanya hanggang sa magkatapat ang aming mga mukha. Ang amoy ng kanyang alak ay sumasakal sa akin, pero hindi ako napaatras. Ginamit mo ang pamilya ko. Pinilit mo si Paolo na naging kasangkapan sa panloloko mo dahil sa utang na loob. Ngayon, tapos na ang dula-dulaan mo. I will file the cases bukas. Bukas? Pait na tawa ang isinagot ni Ramon habang dahan-dahang lumalapit muli sa hagdan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may ipinakita sa aking screen, isang message mula kay Alisa. Actually, Feli, basically you're too late. Ang mga investors mula sa Manila ay hindi darating sa Sabado. Lumapag na ang kanilang flight kaninang gabi. Bukas ng 8:00 ng umaga, sa main branch ng restaurant ni Alisa, gaganapin ang pormal na pirmahan ng bilihan ng palaisdaan. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Bukas? Ang Biyernes? Akala ko ay mayroon pa akong 2 araw, pero sadyang inagahan nila ang transaksyon para i-bypass ang aming anumang plano.
We have the original title. We have the mental health certificate na may pirma ni Dr. Mendoza. Nisi ni Ramon habang pababa ng hagdan kasama ang kanyang mga tauhan. Bukas ng gabi, we are millionaires, Feli. At ikaw? Basically, mapapanood mo na lang ang pagbagsak mo mula sa kalsada. Umalis sila. Iniwan ang amoy ng usok ng kanilang sasakyan at ang nakabubulag na takot sa hangin. Bumukas ang pinto ng silid. Mabilis na lumabas si Paolo at niyakap ako ng mahigpit. Ma, sorry. Ma, nadamay ka pa dahil sa akin. Huwag kang umiyak, Paolo. Bulong ko habang pinapahiran ang luha sa aking mga mata gamit ang tuyong tuwalya na ibinigay ni Sir Bert kanina. Ang bawat banta niya ay bahagi na kanyang sariling pagkatalo. Bukas ng 8:00 ng umaga, dun magsisimula ang totoong paghuhukom. Hinarap ko si Sir Bert na kasalukuyan nag-umaakyat sa hagdan, may hawak na isang folder na mga dokumento. Feli, handa na ang mga records. Nakasave na po lahat sa cloud server ni Ate Abby, sabi ni Sir Bert. Ngunit kailangan nating makipag-ugnayan sa mga nurse at staff ng ospital na naging suki mo. Sila ang may hawak ng boses ng komunidad na kailangan natin bukas. Tumango ako. Habang nakatitig ako sa malawak na dagat ng Batangas na nababalot ng hamog, alam ko na ang bawat tahi ng aking lumang duster ay may kalakip na panunumpa. Bukas, sa harap ng mga investors at ng buong bayan, sisiguraduhin kong ang puting towel na itinali ko sa aking ulo ay magiging simbolo ng aking pagkareyna. Ang laban ay hindi na nakatago sa dilim. Bukas, sa tapat ng restaurant ni Alyssa, ang katotohanan ay tatama na parang isang dambuhalang bagyo na wawasak sa lahat ng kanilang kasakiman. Ang gabi sa Batangas ay mabilis na lumilipas, kasing bilis ng buhangin sa orasang tila ba nagtatakda ng aking huling hatol. 2:00 na ng madaling araw. 6 na oras na lamang ang natitira bago ang itinakdang pirmahan ng bilihan ng aking palaisdaan sa main branch ng restaurant ni Alyssa. Habang sina Paulo at Sir Bert ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa bahay, alam kong may isang huling piraso ng puzzle na kailangan kong makuha. Ang mga financial records ng restaurant na patunay ng pagnanakaw ni Alyssa sa sariling niyang kumpanya. Sa tulong ni Ate Viring, ang head ng mga tagalinis sa restaurant na tinulungan ko noong nagkasakit ang kanyang anak, palihim akong nakapasok sa likod na pinto ng gusali. Ang amoy ng mamahaling sabon at disinfectant ay naging masangsang sa aking pang-amoy, malayo sa amoy ng talaisdaan na naging buhay ko sa loob ng 2 dekada. Ma'am Feli, bilisan niyo po. May 10 minuto lang kayo bago mag-ikot ang night guard. Bulong ni Ate Viring habang iniabot sa akin ang duplicate key ng opisina ni Alyssa. Pumasok, baksa madilim na silid. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay tila ba pagbabalik sa nakaraan. Nang marating ko ang desk ni Alyssa, nakita ko ang isang maliit na cabinet na may lock. Ginamit ko ang aking hairpin upang marahang pilitin ang seradura. Nang bumukas ito, tumambad sa akin ang isang makapal na folder na kulay itim. Inilabas ko ang aking cellphone at sinimulang kuhanan ng litrato ang bawat pahina ng ledger. Ang mga orihinal na resibo ng supply procurement ay hindi tumutugma sa pondo ng restaurant. May bilyon-bilyong porsyento na idinedeposito ni Alyssa sa isang personal na account sa pangalan ng kanyang kapatid. Ginamit niya ang kumpanya upang pundohan ang kanyang marangyang lifestyle. Ngunit sa ilalim ng folder, may nakita akong isang lumang scrapbook na may mga larawan ng isang maliit na dampa sa tabi ng dauman ng Maynila. Isang larawan ng isang batang babae na may suot na maruming duster, nagbebenta ng isda sa tabi ng kanyang nanay. Sa gilid ay may sulat kamay na puno ng pait. Hinding-hindi ko na muling aamuyin ang lansa ng palaisdaan. I will never be poor again. Napatigil ako. Si Alyssa. Ang babaeng palaging tumitingin sa akin na parang dumi dahil amoy palaisdaan ako, ay nanggaling din pala sa putikan. Ang kanyang kasamaan ay hindi lang pala basta kasakiman. Ito ay nanggaling sa isang matinding takot. Ang takot na maging isang mahirap uli. Doon ko nakita ang kanyang humanizing moment.
Pareho kaming may mga sugat ng kahapon. Pero pinili niyang maging halimaw upang protektahan ang sarili, habang ako ay pinili kong manatiling tapat sa aking danggal. Naramdaman ko ang matinding habag sa kanya. Pero alam kong ang kanyang takot ay hindi kailanman magiging sapat na dahilan upang sirain ang buhay ko at ng anak ko. Narinig ko ang mahinang pagpihit ng pinto ng opisina sa dulo ng hallway. Ang bawat yabag ng sapatos ay tila ba tumatama sa aking puso. Ang guard. Mabilis kong ibinalik ang folder sa cabinet at isinarado ito. Gumapang ako sa ilalim ng dambuhalang lamesa habang pinapanood ko ang sinag ng flashlight ng guard na gumagala sa buong silid. Naramdaman ko ang panginginig ng aking tuhod at ang mabilis na pagtulo ng pawis sa aking leeg. Kung mahuhuli ako rito, hindi lang ang ebidensya ang mawawala, pati na ang huling pagkakataon na mapatunayan na ang asawa ko ang tunay na kasabwat sa pagnanakaw. Nang dahan-dahang lumabas ang guard, nakahinga ako ng maluwag. Pero sa pagmamadali ko, sumabit ang aking panyo sa gilid ng lamesa. Nalaglag ito. Ipinapakita ang gupit-gupit kong puting buhok sa ilalim ng mahinang sinag ng buwan. Iniwan ko ang panyong iyon doon, isang bakas na magpapatunay na ang matandang Feli ay pumasok sa kanyang kuta. Umalis ako ng restaurant, dala ang lahat ng larawan sa aking telepo. Paglabas ko sa kalsada, sinalubong ako ng malamig na hangin ng madaling araw. Ang oras ay 4:00 na. 4 na oras na lang ang natitira bago ang itinakdang pirmahan. Sir Bert, Paulo, handa na ang lahat. Sabi ko sa telepo habang pilit kong pinapapahid ang luha sa aking mga mata. Hawak na natin ang huling pirsa ng puzzle. Mag-iingat ka, Feli. Boses iyon ni Sir Bert. Ang mga investors mula sa Manila ay handa nang harapin ka bukas. At si Ate Abby, na-verify na ang tukol sa insurance luwa daw ni Alisa. Hinaplos ko ang aking ulo. Ang maikli at nyamnyokong buhok ay hindi na dumi sa aking paningin. Ito ay marka ng aking pakikipaglaban. Bukas, sa harap ng lahat, huhubaran ko si Alisa ng kanyang maskara ng kasosyo at ipapakita ko sa buong Batangas na ang matandang tinderang isda ang siyang magiging huling hato sa kanilang mga kasalanan. 5:00 na ng madaling araw. Ang unang sinag ng araw sa Batangas ay dahan-dahang mugagapang sa bintana ng silid ni Sir Bert, humahalo sa amoy ng mainit na kape at ng bagong print na mga dokumento. Wala kaming tulog. Pero walang bakas ng pagod sa aming mga mata. Sa ibabaw ng lamesa, ang bawat larawan ng digital logs ni Aldrin, ang lab report ng Lason, at ang video confession ni Danilo ay maayos na nakasalansan sa loob ng isang makapal na asul na folder. Ito ang aming blueprint ng katarungan, isang munting sandata na gawa sa katotohanan. Ate Feli, everything is securely uploaded sa drive ni Atoy Abby. Bulong ni Paolo habang inilalagay ang huling dokumento. Inayos niya ang kanyang puting uniporme ng seaman. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang matikas na lalaki na handa nang tumayo sa tabi ng kanyang ina. Hindi ka na mag-iisa ngayon. Salamat anak, mahina kong sabi habang hinahaplos ang kanyang balikat. Ang bawat sakripisyo ko, bayad na ng makita-kitang ganito. Naglakad ako patungo sa banyo upang ihanda ang aking sarili. Hinubad ko ang aking maruming duster at isinuot ang aking pinakamalinis na simpleng puting blusa, ang blusang tinahi ko noong araw na makuha namin ang unang kontrata ng palaisdaan. Tumingin ako sa salamin. Ang gupit-gupit at hindi pantay kong buhok ay tila ba nagpapaalala ng gabi ng aking kahihiyan. Dahan-dahan kong kinuha ang isang magandang puting panyong lace na binigay sa akin ni Sir Bert, isang regalong galing sa parokya. Maingat ko itong ibinalot sa aking ulo, itinali sa likod ng may katatagan. Sa ilalim ng puting van, ang maikli kong buhok ay hindi na mukhang dumi ng isang pasyente sa mental ward. Ito ay naging mukha ng isang reyna ng palaisdaan na handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Ang bawat gupit ng gunting Yoramon ay ginawa kong panunumpa sa katarungan. 7:30 na nang marating namin ang tapat ng Marang, yang restaurant sa bayan. Sa labas ng gate, nakita ko si Mang Tonyo at ang daan-daang kargador at tindera mula sa palengke. Lahat sila ay nakatayo sa ilalim ng ambon, tahimik na nagmamasid.
Ang utang na loob na itinanim ko sa kanila sa loob ng 2 dekada ay naging isang matibay na pader na nakapaligid sa buong gusali. Sila ang aking hukbo. Sa loob ng VIP function room ng restaurant, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at kasakiman. Nakaupo si Ramon sa gitna, katabi si Alyssa at ang 2 investors mula sa Manila. May nakahandang mga piraso ng papel sa kanilang harap. Actually, gentlemen, basically, this is a very clean transition. Nakangiting sabi ni Alyssa, abang iniaabot ang gintong pluma kay Ramon. Ang asawa ni Ramon ay nagpasyang mag-withdraw dahil sa kanyang kalusugan. Once Ramon signs this, the farm is ours. Mumisi si Ramon, isang mising puno ng kayabangan habang tinititigan ang linya kung saan niya ilalagay ang kanyang pirma. Inayos niya ang kanyang mamahaling polo, walang alam na ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay dahan-dahang naglalapit sa kanya sa sarili niyang bilangguan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang dulo ng pluma patungo sa papel. Ang bawat segundo ay tila ba huminto. Ang dulo ng panulat ay 1 milimetro na lang ang layo sa ibabaw ng kontrata. Naramdaman ko ang mabilis na pintig ng aking leeg. Nilinggun ko sina Paolo at Sir Bert. Klak! Ang bahagyang tulog ng paglapat ng dulo ng pluma sa ibabaw ng papel ay tila ba naging hudyat ng pagsabog ng aming bagyo? Dahan-dahang bumukas ang dambuhalang pinto, ang gawa sa lumang nara, nang may lakas na nanggagaling sa aking mga kamay. Walang pasubale, walang takot. Hakbang-hakbang kong tinahak ang makintab na sahig ng VIP function room ng restaurant, habang ang puting panyong lace na nakabalot sa aking ulo ay tila ba nagbibigay ng liwanag sa aking pagkatao. Sa likod ko, nakatayo si Paolo, matikas sa kanyang puting uniporme ng seaman, kasama si Sir Bert e Danilo. Napatigil ang kamay ni Ramon. Ang dulo ng kanyang gintong pluma ay nanatiling nakabitin sa hangin, 1 milimetro na lang ang layo sa ibabaw ng kontrata. Ang mapagmataas na ngiti ni Alyssa ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakabining katahimikan habang ang baso ng tubig sa kanyang harap ay bahagyang ngayanig. Feli? Anong ginagawa mo rito? Bulyaw ni Ramon habang mabilis na tumatayo. Namula ang kanyang mukha sa tindi ng kahihiyan sa harap ng mga investors mula sa Manila. Security! Basically, why is this crazy woman here? Actually, her mental state is unstable. Ramos, get her out! Walang lalapit, sabi ko. Ang boses ko ay mahina pero madiin o malingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid na salamin. Tumingin ako sa pinuno ng mga gwardiya na akmang lalapit at nakita ko ang kanyang pag-aalinlangan nang mapansin ang matatalim na mata ng mga tagapalengke na nakatayo sa labas ng glass wall. Ramon, ang nag-iisang baliw rito ay ang lalaking nadakalang ang asawa niya ay bulag sa sarili niyang palaisdaan. Inilapa pa ako sa ibabaw ng salaming, lamesa ang plastik na bote ng maitim na tubig, ang lab report ni Sir Bert at ang makapal na folder ng mga digitized records. Actually, basically, what is this nonsense? Tili ni Alyssa, pilit na pinatataas ang kanyang boses upang magmukhang matapang sa harap ng mga regional directors ng kanyang kumpanya. This is just a desperate act of a jealous wife. Huwag niyo siyang pakinggan! Mr. Alcantara, binalingan ko ang pinuno ng mga investors na ngayon ay nakakunot noon na habang tinitignan ang selyadong lab report ng NBI. Suriin niyo ang dokumentong yon. Ang palaisdaan na balak niyong bilhin ay hindi namatay dahil sa kapabayaan ko. Nilason ito gamit ang industrial-grade chemical mula sa sarili ninyong restaurant chain. At ang nag-utos nito? Walang iba kundi ang purchasing manager niyo na si Alyssa. Lies! Pure lies! Sigaw ni Alyssa. Ang kanyang muka ay nawala na ng kulay. Subukan niyang ihagis ang mga papel mula sa lamesa. Pero mabilis na hinawakan ni Paolo ang kanyang braso ng may higpit ng katarungan. Huwag mong hahawakan ang mga ebidensya laban sa iyo, ma'am. Malamig na sabi ni Paolo. Humarap si Sir Bert sa direktor ng kumpanya. I ran the chemical analysis, sir. Ang nakitang lason sa tubig ng palaisdaan ay may pirma ng sodium hypochlorite na sadyang ginagamit lamang sa inyong mga kusina. At heto ang orihinal na logs ng digital signature ni Feli.
Ginamit ito ni Dr. Adrian Ramos, ang asawa niya, habang si Feli ay nakakulong sa kanilang bodega. Marinig ang malakas na singhap ng mga tao sa loob ng silid. Ang hiya na pilit nilang ibinalat sa akin nung gabing gupitan nila ako. Na yon ay parang isang matalim na latigo na humahampas sa mukha ni na Ramon at Alisa. Ramon, ano to? Nanginginig ang boses ng direktor habang nakatitig sa bilihan. Basically, we are backing out of this merger. We cannot afford an ecological scandal. No! Sir, wait! Actually, basically, we can still fix this. Pagmamakaawa ni Ramon, lumuhod siya sa harap ng lamesa, pilit na inaabot ang laylayan ko aking blusa. Feli, please, mag-asawa tayo, di ba? Isipin mo ang future ni Paolo. Huwag mong gamitin ang anak ko para iligtas ang sarili mo, Ramon. Malamig kong sagot sabay gat ng kanyang kamay. Dahil ang anak ko ay natuto ng humarap sa bagyo ng may danggal. Isang bagay na kailanman ay hindi mo natutunan. This is a setup! Napilitan lang ako! Wala kayong hawak na matibay na patunay laban sa akin. Hiyaw ni Alisa habang sinusubukang tumakas patungo sa pinto. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking duster at pinindot ang pulang button. I-connector ko ito sa maliit na speaker na dala ni Ate Viring. Ang bawat salita ni Alisa mula sa recording noong gabing yon ay dahan-dahang gumapang sa loob ng silid na salamin, kasing lamig ng yelo. Basically, kailangan nating itaas ang dosage, Ramon. Basically, we need to sell the farm to cover my embezzlement caps before the audit team arrives next week. Ang kanyang sariling boses ang naging huling pako sa kanyang kabaong. Nanigas si Alisa sa tapat ng pinto, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat at takot. Ang boses ng katotohanan ay dahan-dahang lumutang, at wala nang sapat na kasinungalingan ang makakapagtagpi sa kanilang pagkatalo. Ang bawat salitang lumabas mula sa maliit na speaker ay tila ba naging isang dambuhalang alon na tuluyang nagpalubog sa VIP room ng restaurant. Nakatitig si Mr. Alcantara kay Alisa nang may matinding pandidiri, habang ang iba pang mga investors mula sa Manila ay isa-isang tumayo mula sa kanilang mga mararang yang silya. This is a disaster! Galit na sigaw ni Mr. Alcantara. Marahas niyang hinablot ang kontrata sa ibabaw ng lamesa at pinunit ito ng walang pag-aalinlangan. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nalaglag sa ibabaw ng basag na salamin, tila ba mga abo ng isang kasunduang itinayo sa kasinungalingan. We are backing out of this merger, Miss Madrigal. Basically, we cannot afford to have a restaurant group associated with a criminal who poisons her own supply chain. Actually, sir, basically, it's not what you think. Pakiusap ni Alisa, pilit niyang hinahabol si Mr. Alcantara pero mabilis siyang hinarang ni Ate Abby. Umarap ako kay Ramon. Nakaluhod pa rin siya sa paanan ko. Ang kanyang muka ay punong-puno ng pawis at matinding kalituhan. Ramon, tingnan mo ang tinawag mong bago mong buhay. Mahina akong sabi, pero ang bawat salita ko ay may talim na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng aking uwat-utay na pagkatao. Sinasabi ba sa'yo ng reyna mo na sa ilalim ng page 12 ng kontratang balak mong pirmahan, ikaw ang nakatalagang maging sole liable person para sa lahat ng chemical contamination sa palaisdaan? Ginamit ka lang niya, Ramon. Basically, inilan ka niya upang mabulok sa bilangguan, habang siya ay malinis na lilipat sa bago niyang kumpanya gamit ang pera niyo. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Mabilis niya kinuha ang pinunit na kontrata sa sahig at binasa ang mga nakasulat. Sa isang iglap, nakita ko ang pagkawala ng lahat ng kayabangan sa kanyang mukha, napalitan ng isang nakakatakot at nanggagala-iting galit. Tumayo siya ng marahas at dinaluhan si Alisa. Hinawakan niya ang kwelyo ng bestida nito, halos mabuwal sila sa gitna ng silid. "Hayop ka, Alisa! Niloko mo ako!" Sigaw ni Ramon. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tinde ng put. "Ako ang nagbuwis ng buhay ng asawa ko para sa'yo. Ipinahiya ko si Feli sa harap ng buong Batangas para lang maibigay sa'yo ang palaisdaan. Tapos gagawin mo akong alay sa sarili mong pagkakamali? Bitawan mo ko, Ramon. You're just a cheap provincial fish vendor." Tili ni Alisa,
Pilit niyang itinutulak ang asawa ko. Inakala mo bang mamahalin kita? Masyado kang uto-uto. Ginamit lang kita para matakpan ang pagnanakaw ko sa kumpanya ko. Mga walang hiya kayo! Sa unang pagkakataon, humakbang si Paolo sa harap ng mga kamera. Ang kanyang puting uniporme ng seaman ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, tila ba isang kalasag ng katarungan. Dad, pinagpalit mo ang nanay ko para sa isang ahas. Basically, you deserve everything you get. Mabilis na pumasok ang mga opisyal ng NBI at ng lokal na pulisya. Hinawakan nila sina Ramon at Alisa ng mahigpit. Naramdaman ko ang malamig na paglapat ng bakal ng kong suwalo sa kanilang mga pulis. Ang tunog niyon ay tila bahuling batingaw ng aking mga taon ng pagtitiis. Habang kinakaladkad si Alisa palabas, pilit siyang nagsisigaw tungkol sa kanyang mga karapatan, pero wala nang nakikinig. Ang reyna ng mga kasinungalingan ay dahan-dahang inilabas sa harap ng mga kamera ng media na kanina lang ay binayaran niya para ibandera ang kanyang tagumpay. Ngunit bago pa man mailabas si Ramon, marahas siyang pumiglas mula sa pagkakahawak ng pulis. Bumagsak siya sa aking harapan, pilit na yumayakap sa laylayan ng aking duster na puno ng mantsa ng uling. Humahagulgol siya. Ang kanyang mukha ay naliligo sa putik ng kanyang sariling pagkatalo. Feli! Asawa ko! Pakiusap! Pagmamakaawa ni Ramon, ang kanyang boses ay nanginginig sa tinde ng desperation. Ikaw ang may hawak ng original title. Ikaw ang makakapagsalita sa NBI na hindi ko sinasadya. Feli, para kay Paolo, asawa mo ako! Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon. Hinawakan ko ang bandana sa aking ulo. Marahan itong inalis upang makita niya ang aking pixie cut na buhok. Ang sikat ng araw sa labas ay tumama sa aking mukha. Tuyo na ang luha, pero may talim ng isang buhay na handa ng maghilom. Ramon! Mahina kong sabi, ang boses ko ay umalingaw, nasa tahimik na silid. Namatay na ang asawa mo noong gabing talikuran mo ako sa harap ng gunting ni Alisa. At ang apelidong nakasulat sa birth certificate ni Paolo? Papalitan ko na yan bukas. Ang bawat butil ng pawis ko, binigyan mo ng lason. At na yon, ubusin mo ang natitirang oras mo sa loob ng selda para patasipan kung paano maging tao. Inalis ko ang kanyang maning-inig na kamay sa aking duster. Pinanood ko kung paano siya hilahin ng mga pulis palabas ng restaurant. Bitbit ang huling kahihiyan na hinding-hindi na mabubura sa kanyang pangalan. Naramdaman ko ang paghinto ng pag-ikot ng aking paligid. Hindi dahil sa nahihilo ako, kundi dahil sa wakas. Ang bagyong sumira sa akin ay tuluyan ng natapos. Ang bukang liwayway sa bawat umaga rito sa Pala, Isdaan ng Batangas, ay hindi na amoy chemical o pait. Ito ay amoy ng sariwang tubig, ng mga buhay na isda, at ang bagong umagang dahan-dahang nagbibigay ng init sa aming mga pisingi. 3 buwan na ang mabilis na lumipas mula nang maging abo ang Mansyong Ramos at ang wad na imperyo ni Ramon at Alisa. Ang palaisdan ay hindi na pag-aari ng isang lalaking handang ibenta ang kaluluwa ng pamilya niya para sa kapangyarihan. Ito ay opisyal ng nakapangalan sa aking sariling pangalan, Felicidad Navarro. Ang huling pirma ko sa papeles ng lihon ay sapat na upang tuluyan ko ng ibaon ng pangalang Navarro sa nakaraan. Ma, tapos ko na pong linisin ang mga filter sa Tanke 4. Masayang boses ni Paolo habang lumalapit sa akin. Suot niya ang kanyang puting uniporme ng seaman, naghahanda na siya sa kanyang unang biyahe sa susunod na buwan. Pero sa bawat bakanting oras niya, siya ang aking katuwang dito sa bansa. Inabot ko sa kanya ang isang tuyong tuwalya para punasan ang kanyang pawis. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Wala na ang takot, wala na ang kaba, kundi ang tapat na pagmamahal ng isang anak. Ma, sorry po sa lahat ng pagkakamali ko. Bulong ni Paolo habang dahan-dahang nakayuko sa harap ko. Inakala kong ang utang na loob ko kay Tito Ramon ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Ang pamilya Paolo ay hindi isang transaksyon ng utang na loob, anak.
Ito ay ang lakas sa tumayo para sa isa't isa kapag ang buong mundo ay bumabagyo na. Matuto ka sa mga lamat ng nakaraan dahil yan ang magiging pundasyon ng bago mong buhay. Inilibot ko ang aking paningin sa buong palaisdaan. Ang bawat tangke ay hitik na sa mga bagong huli. Pero ang palaisdaan na ito ay hindi na sa akin lang. Dinawa ko itong isang kooperatiba para sa mga goa, mga inabandonang asawa, at mga kababayhang walang boses sa aming barangay. Silang mga taga-palengke na nagtanggol sa akin, sila na ngayon ang kasosyo ko sa bawat kilo ng isda na aming ibinebenta. Si Ramon at Alisa? Nabalitaan ko na lamang na dinala sila sa impilan ng pulisya sa Manila upang doon pagbayaran ang kanilang mahabang sentensya. Ang pait na itinanim nila, sila rin ang dahan-dahang kakain sa loob ng selda nang walang kahit isang taong marunong tumanaw ng utang na loob sa kanila. Dahan-dahan kong inalis ang puting panyong lace sa aking ulo. Ang aking buhok ay maikli pa rin, pixie cut, pero hindi ko na ito ikinahihiya. Ito ang aking bagong mukha, isang reyna ng palaisdaan na walang kinatatakutang bagyo. Naramdaman ko ang mahinang paghila ng tubig sa aking mga paa habang pinapanood ko ang pagtalon ng mga isda sa malinis na tubig. Ang tunog ng banay, yad na alon ay tila ba nagbubulong ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Ang bawat tahi ng aking nakaraan ay tapos na at ang bukas ay malawak na bukid ng katarungan na ako mismo ang nagdidisenyo. Ang tunog ng marahang alon sa paledaan ay dahan-dahang humahap, los sa dulo ng aking mga paa, isang pampakalma sa puso kong matagal nang nagtitiis. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili sa mahabang biyaheng ito kasama si Feli. Ramdam ko ang inyong pakikiramay noong siya ay itinaboy sa ulanan at ang inyong galit sa kataksilan ni Ramon. Aminin ko, nung isinusulat ko ang bahagi kung saan marahas na ginupit ang buhok ni Feli sa loob ng madilim na bodega, habang si Paolo ay pilit na umiiwas ng tingin, hindi ko mapigil ang mapahagulgol. Naramdaman ko ang bawat latay kong gunting na tilaba sa sarili kong anit dumadapo. Ang kwentong ito ay kinuha sa mga piraso ng buhay ng maraming kababaihan na tahimik na nagtatagpi ng kanilang sariling danggal sa gitna ko pagtataksil at pang-aapi. Pinatunayan ni Feli na ang bawat sugat ay pwedeng maging disenyo ng isang mas matibay at mas magandang kinabukasan. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging karma ni Ramon at Alisa sa loob ng rehas? Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Feli, mapapatawad niyo rin ba ang anak na naging bulag sa utang na loob sa ibang tao? Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. Ibahagi niyo ang inyong mga kwento at damdamin sa comment section. Nagluluto man kayo ng hapunan para sa pamilya, nasa biyahe, o nagpapahinga matapos ang maghapong trabaho? Laging tandaan na may nakikinig sa inyo rito. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating programa upang mas marami pang puso ang maabot ng mensahe ng katatagan ni Feli. Manatiling matatag, mamuhay ng may dangal. At laging tandaan na kayo ang may hawak ng karayom at sinulid ng inyong sariling tadhana. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at katarungan.